Hello crafters! Welcome sa another crafting session. So ito yung ipapakita ko sa inyo na gagawin today. Yung Filipiniana theme actually pero parang hindi. So ang gamit ko dito is yung cutting dies from Crafters World Enterprises. So ganyan siya. Habang binabalik ko lang dun sa dati niya. So ang code niya is yung CWE170. Ayan yung itsura niya ng cutting die. So, dalawa yan pag binili nyo. And then, of course, ang gagamitin natin is yung Dominator from Crafters World Enterprises. Ito yung original color. So, ang sandwich natin always is plate A, ang nasa ilalim. And then, plate B, ito yung sumasalo ng mga cuts natin. So, plate B, and then yung paper, and then yung plate C. So, ito yung usually na ano natin na sandwich for Dominator cutting machine. So, ang paper na gamit ko dito is yung dark brown. From Sis Michelle ito eh. Ang size nito is 8.5 by 13. So, pwede din kayo magpa-pre-cut nito kay Sis Rio sa Mapapel by Rio. So, mas better siguro kung 7.5 by mga 13 yan. Okay na yan. So, yung ating cutting dies, ang size niyan is 2.5 by 7. So, susukatin nyo siya ha, para alam nyo kung paano kayo magtatansya ng sizes ng paper. So, ganyan ako. Ito yung way ko kung paano ako magsukat ng paper. So, unang ginagawa ko is lalagay ako ng score. Gamit itong scoring scoreboard, from We Are Memory Keepers. So, yung size ng cutting die sa atin is 2.5. Pwede kayong mag-score sa 2.5 or sa 3 inches. Okay? So, yun ang pwede nyong scoring. So, 2.5 and then nagbilang ako para yung gitna ko, yung pinakagitna ko is 5 inches. So, ayan. Makikita nyo, nilapag ko siya just to make sure na kasya. Siguro better if mga 3 inches. Para meron pa kayong konting allowance. Hindi kayo magkakamali sa pag-cut. So, ayan. Binilang ko siya. So, kailangan ko is 5 inches sa gitna. So, nagbilang ako 5 inches. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, dun sa pang 5, dun yung aking ginawang score line. Para ito yung lugar ng aking inserts. Hindi ako susobra kasi once na sumobra ko, lalaki masyado yung awang sa gitna, sa harap ng ating invitation. So, dapat sakto lang talaga. So, ayan. Another 2.5 para dun sa kabilang side. So, ayan na yung ginawa ko na score lines sa ating paper. Remember, hindi pa ako magka-cut ngayon ha. Magka-cutting dies muna ako bago ako mag-cut. So, ayan yung sandwich natin. Plate A, plate B, and then paper, and then itong cutting dies down. So, yung may parang naka-emboss sa gilid, yun yung magka-cut. Okay, so yun yung ating pinaka-cut. Yung walang naka-emboss sa side, yun ang ating score line ng cutting dies mismo ha. So, ganito ako maglagay. Pwede naman kayong hindi magsakto para magka-cut na lang kayo sa kabila. Pero, feeling ko kasi mas papantay. So, ayun. Nasa labas yung ating yung parang nakaumbok na lines. Kasi yun ang ating cut. Yun ang magiging cut ng cutting dies. Yung kakalimutan. Kasi nung una, ang nangyari sa akin, nabaliktad ko siya. So, yung kabila, nakat niya yung kabilang side. Yung kabila, na-score niya. So, di mali. Yun lang. Ang sandwich ulit natin is plate A, and then plate B, paper, cutting dies down, and then plate C. So, sa paglalagay sa Dominator, pasok nyo muna yung sandwich nyo before pindutin yung rod. Okay? Para sakto yung under ng machine. So, wag na wag muna kayong magpipindot ng run bago ipasok yung sandwich nyo. Ito na yung ating cut ng invitation. So, talagang makikita nyo sobrang talas niya.
Actually, yung iba nga sinasabi na kahit yung mga daliri nila nakakat dun sa mismong cutting dies. Pagka medyo napadiin sila. Kasi talagang maganda yung cut. Maganda yung quality ng Crafters World Enterprises, cutting dies, and even the machine. So, wala akong masabi. Ayan. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Yung magtatanggal ng mga ganyan-ganyan. So, talagang time-consuming. Kaya, dapat talaga maayos yung ating prices. So, ito, ang gagawin ko naman, ikakat ko na yung mga excess ko. Make sure lang pantay siya pag nag-cut kayo. Itong cutter ko is yung swing line. This is from Crafty Crib Bidang. Yun, Crafty Crib siya sa Shopee. Ewan ko kung may stock pa siya ng swing line. Pero itong swing line ko is parang binili ko na 2018 or 2019. Pero sobrang talas pa rin niya, promise. Sobrang talas niya. So, if may budget kayo, go for this. Ngayon, wala na akong budget for this. Charot. Kasi medyo may kamahalan siya, pero sulit naman talaga as in. So, ayan. I-fold na natin yung ating cutting lines. Score lines pala, I mean. Yung mga score lines natin, i-fold na natin. Kung wala kayo nitong bone folder, yung green na hawak ko, bone folder ang tawag dyan. Kasama kasi yan yung scoreboard. Makakabili naman kayo sa sa Shopee or sa Lazada. Hanapin nyo lang bone folder para mas maganda yung tupi nyo. Mas ma-flat nyo siya ng maayos. So, ngayon naman, ang gagawin natin, susukatin ko yung sa loob niya, yung cover niya sa loob na kulay white. So, hindi ko na matandaan kung ilan. Basta sinukat ko lang siya and then kinat ko dun sa swing line na cutter. Kasi mas hindi, mapurol na kasi yung sliding ko na na cutter. So, yung iba dun ko na kinat. Makikita nyo sa video dun pa ako sa sliding nag-cut. Pero, mas better dun sa sa swing line. Sorry, hindi ko na pala nasingit. Pero yun kasi una kong ginamit, medyo mapurol na siya. So, ayan. Tansyahin nyo na lang, sukatin nyo na lang. So, ayan pa yung ginawa ko. Diba, nilagyan ko pa ng roller. Kasi para sure ako. Kasi baka hindi pantay. Alam nyo na. Ayan pala, diba? Ipinalit ko pala yung Kasi mas madaling magtingin ng size dito kaysa sa swing line. Kaso, mapurol na kasi to. Nagninis-nis na yung sides niya kapag nagkaroon ng cut. Makikita nyo naman dyan, gugupitin ko pa siya. Madali kasing bilangin dito kasi same siya ng size ng ruler. Even yung mga points dyan, same lang. So, ayan, nakita nyo, ginupit ko yung mga parang nis-nis niya kasi mapurol na. Fiskars to na sliding cutter. Nabili ko ng second hand. So, ayun, kailangan palitan na rin yung blade niya. So, ayan na yung ating cover para sa loob. Para magmukha siyang window. Parang off-white yung ginamit ko. Unstuck ko na to Pero alam ko kay Sis Rio to galing. Kay Mapapel by Rio. Ayan. So, again, sa mga nagtatanong, ang gamit ko na glue is yung Elmer's glue na all-purpose glue. Yung extra strength and dries faster. So, kasi merong regular Elmer's glue na medyo malabnaw. Ito medyo malapot siya compared dun sa regular na Elmer's na school glue. So, at saka mas madali siya talaga matuyo. So, yun ang pinili ko. And yun ang ginagamit ko sa lahat halos ng crafts ko. Bihira akong mag-double-sided tape. Not unless makikita yung basa ng glue. So, ayun. Medyo matagal dito kasi ang dami ko nilagay na glue. Hindi ako nagtipid, pero sa mga sumunod, sa sides na lang ako naglagay and then konti sa middle para hindi bumitaw yung yung cover sa likod na white. Kayo naman kung paano kayo
kung paano yung technique nyo sa paggawa ng invitation at kung saan kayo mas mabilis at mas effective sa inyo na gawin, pwede namang yun ang sundin nyo. So, later on naman habang tumatagal kayong gumagawa, nakikita nyo or na-found out nyo kung alin yung mas faster na technique and ways para sa inyo sa paggawa. So, ako, ganito yung gawa ko. Actually, mabilis naman to. Mabilis ko naman siyang tapos. One day lang yung cutting ko and then, siguro assembly, half day, kinabukasan. So, ayun. Nasa inyo pa rin yan. So, mas maganda hanapin nyo yung technique nyo. And ayan, tapos na tayo sa cover. Ito naman yung inserts ko. So, ang request ni client is meron siyang eyelet. Magkakasama siya ng ganyan. Request talaga yan. And powder blue talaga yung loob. So, request niya yan talaga. So, eyelet, hindi ko alam kung ilang mm to. Sorry. Pero ito yung regular na kasama lang nung eyelet puncher from Shopee na nabili ko. So, yan lang yung regular size yata. So, ayan yung request niya. Kaya yun yung ginawa natin. So, yung inserts, medyo nagbawas ako ng konti. Kasi, pag saktong-sakto siya, yung height at saka yung width na 5x7, hindi siya kakasya sa loob. So, tatansyahin nyo na lang parang 0.015 yung binawas ko. So, ito naman yung jute ribbon na nabili ko from Shopee. Kasi merong ibang klase. Marami namang klase. So, ito lang yung pinaka nagustuhan ko sa lahat na style. Kasi nakalabas yung lace niya. Yung iba kasi nasa gitna yung lace. So, parang mas maganda siya tignan, diba? So, hot glue na lang yung ginamit ko dito pandikit. Remember, pag magka-hot glue kayo, lalagyan nyo ng sapin sa likod. Kasi kailangan naka-wrap around na siya dun sa cover with insert para matatansya nyo yung sikip nung jute ribbon or any ribbon na gagamitin nyo. Actually, pinahirapan ko lang ng very, very light yung sarili ko. Dapat sa opposite side na lang ako nagdikit. Para hindi ko siya inikot-ikot. Pero anyway, ayun, yung iba naman, ganun ko na siya ginawa. So, ayan, lalagyan ko yan ng sapin. Kasi yung first sample ko, nakalimutan ko siya lagyan ng sapin. Buti na lang natanggal ko pa agad. So, ayun. Hot glue lang ang katapat para magdikit yan. Yan. So, kung wala kang sapin sa likod, tatagos yung hot glue dun sa mismong cover mo and masisira na siya. So, don't forget na maglagay ng sapin sa likod. So, ayan na yung ating cover. So, ang next naman dyan is lalagyan ko siya ng jute ribbon. So, wag niyo akong gagayahin na inikot-ikot ko pa siya ha. Doon na kayo agad sa opposite side maglagay ng glue para hindi nyo na siya iniikot ng ganyan. So, yung next na layer ko dyan is yung jute ribbon. Yung manipis lang yung ginamit ko naman. Alam ko may mas makapal pa, pero ito lang manipis yung ginamit ko kasi parang hindi naman napapagay pagka sobrang kapal na nung jute ribbon. So, ilalagay lang natin ng pabuo yan.
So, ayan na yung ating may ribbon. Gitna nyo lang ng konti siya sa likod ha, para medyo maganda tignan. Ayan na. Tapos, nilagyan ko lang yan ng dried flowers. So, white yung dried flowers na. Ito na yung ating finished product. So, again, if you have questions, comment down below. And if feature natin yung iba pang cutting dies ng Crafters World Enterprises. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.